Nanghihinayang ang Department of Justice sa isa-isang pag-atras sa kaso ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Kabilang dyan ang pamilya ng isabong master agent na dinukot sa bahay sa San Pablo, Laguna. Nakatutok si Salima Refran. Ikinalulungkot ng Department of Justice ang pagkaubos ng mga pamilyang humaharap sa korte sa mga kaso ng mga missing sabongero. Nito lang Hunyo, naghain na rin ng affidavit of desistance o pag-atras sa kaso ang mga kaanak ni Ricardo Lasco, ang isabong master agent na nahulikam na dinukot sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Nakakapanghinayang. Ito pang mga kaso na to kung saan may mga testigo, ito pa yung mga umuurong. No? Ito yung mga, kumbaga, naimbestigahan ng mga pulis, naisampay yung kaso, naimbestigahan ng prosecutor, pero pagdating sa husgado o bago pa man makarating sa husgado ay umuurong na, umaatras na. Sa mahigit 30 nawawalang mga sabongero, 2 kaso pa lang ang umaakyat sa korte. Ang mga kasong kidnapping with serious illegal detention at robbery para sa pagdukot kay Lasco na dinidinig sa San Pablo RTC Branch 29 at mga kasong kidnapping at serious illegal detention para sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena na dinidinig naman sa Manila RTC Branch 41. Lahat ng mga kaanak na mga nawawala sa 2 kasong ito, nagsiatrasa na. Ang sinasabi lang nila is ayaw na namin. No explanations whatsoever. Kahit na anong piga namin at anong pagtatanong namin, I must admit this will have an impact on the result. Sa kaso ni Lasco, dinidinig ang petisyon ng 3 pulis na akusado na makapagpiyansa. Sa kaso ng mga nawala sa Manila Arena, tuloy-tuloy ang pagpipresenta ng prosekusyon ng mga testigo at ebidensya. Ang 6 na security personnel na akusado sa kaso, nakalalaya dahil pinayagan ng korteng magpiyansa. Even if the victims pull out of the case, if they desist, patuloy naming ipipresenta kung ano yung ebidensya na nasa amin. Dahil sa yan ay katungkulan namin. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. No price increase hanggang Pasko ang Target and Trade Department kahit may mga humiling na magtaas presyo. Kanina, nag-inspeksyon ito sa mga pamilihan sa Valenzuela City. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pasok sa Suggested Retail Price o SRP ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa New Marolas Public Market at isang supermarket sa Valenzuela na mag-inspeksyon ng Trade Department at City Hall. May ibang produkto pa ngang mas mura sa SRP. Wala pa rin price increase sa sardinas, Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty kahit inihirit na ng mga manufacturer ang taas presyo sana sa mga yan. Pero kung hanggang kailan, hindi masiguro ng Department of Trade and Industry. If we can extend it to Christmas, of course, better for us to have no price increase. Yan din ang hiling sana ng mga mamimili. Ay, tipid-tipid. Huwag mo muna mag-shopping. Huwag mo muna kung anong kaya lang. Ayon sa DTI, ngayong pumasok na ang bare months, pagtutuunan raw nila ng pansin ang presyo at supply ng mga Noche Buena items. Pero sa ngayon, wala pa raw manufacturers na humihirit ng taas presyo. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ng budget si Abigail. Nag-list na po ako ng pang-budget namin sa Noche Buena. Para yung kung ano lang po yung kasya dun sa pera na bibigay ng anak ko, yun lang po. These are for sale sa December, so baka itong October pa lang magsasabit ng mga prices sila, proposed prices sila. Depende dun sa assessment natin ng mga yung mga prices na isasabit nila, kung affordable naman. Samantala, siniguro ng Valenzuela City Hall na pananatilihin itong mahigpit ang mga border para hindi makalusot sa Metro Manila ang mga baboy na maaaring may African swine fever. Ang geographic location po ng Valenzuela, kami po ay dinadaanan ng mga major trucks po. Kung hindi ho natin bantayan ang ating border, ito po ay magiging kakalat po na mabilis po sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Posible ang muling pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 70 sentimo ang posibleng imahal ng kada litro ng diesel. Hanggang 60 sentimo ang inaasahang taas presyo sa gasolina. Hanggang 50 sentimo naman sa kerosene. Base yan sa 4 na araw na trading ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng inaasahang taas presyo, ang gulo sa Middle East at pagbaba ng global supplies.
Sa panahon ngayon, laganap ang fake news at maling informasyon online. Kaya mahalaga na maging matalino at mabusisi tayo sa mga nakikita natin online. Sa pagpapatuloy ng ating panata kontra fake news, ibabahagi sa atin ang ating game changer host na si Martin Javier kung paano matutukoy ang fake news. It's not enough that we know fake news and other types of disinformation. Dapat alam din natin kung paano ito lalabanan. How to spot fake news. Always check the source. Sino ang nag-post? Verified account ba? Kaduda-duda ba ang account handle or username? Legit ba ang page o ang profile nito? Accountability. Ang writer dapat may pangalan at totoong tao. When in doubt, verify. Check other sources kung tugma ito sa iba pang mapagkakatiwalaang website. Date. Minsan kasi matagal na palang nangyari, kaso kakalitaw lang sa feed mo. For manipulated photos and videos, check the quality. Tignan kung may mga hindi pantay na linya, kulay at letra. If yes, magduda ka na. Madali lang mag-verify. There are tools that conduct reverse image search and will lead you to the original source. Sa videos naman, kapag sobrang na-crop at di tuloy-tuloy, malamang fake yan. Pinagtagpi-tagpi lang to create a fake story. To verify, get keywords na ginamit sa caption or tignan ang detalye na nasa video. According to an expert, the more you share fake, the more you engage with it. Kaya guys, always verify and stick to your trusted news organization. Ako po si Martin Javier. Magkaisa tayong labanan ng fake. Muling nanawagan ng Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy sa Lebanon na magpa-repatriate na sa gitna ng tensyon sa pagitan ng grupong Hezbollah at Israel. Karamihan daw kasi sa 11,000 Pinoy sa Lebanon ayaw pa rin umuwi sa Pilipinas. May mga Pinoy rin na nagbago ang isip at binawi ang hiling na repatriation. Pagdidiin ng DFA, kailangan na ang voluntary repatriation dahil maraming Pinoy roon ang undocumented. Sakali magkaroon ng ground invasion, magsasagawa na raw ng mass repatriation ng gobyerno. Sa pinakauling datos ng DFA, wala pa naman na itatalang sugatang Pinoy sa nagpapatuloy na tensyon. Aanihin na lang, sinalanta ng habagat ang mga tanim ng mga magsasaka sa Taytay, Palawan. Kaya pinuntahan ang isa sa mga apektadong barangay na mahirap marating. Bit-bit ang inyong ipinahatid na tulong. Magkahalong lungkot at panghihinayang ang nararamdaman ni Michelle matapos masira ng masamang panahon ang kanyang gulayan. Ito lang kasi ang kanilang tanging kabuhayan. Doon talaga namin kinukuha yung pang-araw-araw namin sa aming gardening. Sa araw-araw doon namin kinukuha kinabukasan ng mga anak namin, kagaya ng pag-aaral nila. Hindi nag-iisa si Michelle sa ganitong sitwasyon dahil pati ang mga kapwa niya magsasaka sa Barangay Kalawag, Taytay sa Palawan, problemado sa mga nasalantang pananim. Nung dumating ang bagyong Ferdy, ang laking pinsala po na tamo ng mga gulay namin kasi nabulok. Yung habagat po kasi o southwest monsoon, ito po yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran. So kapag umiral po ito, lalo na kapag na-enhance, yung una po nitong maapektuhan ay yung western section ng ating bansa na kung saan ay kabilang po doon yung Palawan. Batid ng GMA Kapuso Foundation ang pinsalang dulot ng nagdaang bagyo at habagat sa Palawan. Kaya agad tayong nag-repack ng mga relief goods, katwang ang Western Command ng Philippine Army. Dinala natin ito sa Sitio Cororoy at Sitio Poblasyon sa Barangay Kalawag. Malubak at maputik man ang daan, hindi ito naging balakid para makapaghatid tayo ng tulong sa 3,600 na individual na naapektuhan ng bagyo. Bagamat dito na kami sa malayong sityo, pero hindi po kami nakaligtaan ng ng GMA Kapuso na matulungan. Sa mga nais tumulong, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/Kapuso Foundation/donate. Maki-update na tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor!
Salamat, Sir Emil. Mga kapuso, 2 bagyo na po ang minomonitor ngayon sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin po natin yung bagyong Julian na nasa loob po ng ating PAR. Ika-6 na bagyo po yan ngayong Setyembre at ika-10 bagyo naman ngayong taong 2024. Dahil po sa bagyong Julian, itinaas na ng Pag-asa ang signal number 1. Dito po yan sa Babuyan Islands at pati na rin sa eastern portion ng mainland Cagayan. Inaasahan po dito yung mga malakas na hangin na may kasama rin mga pag-ulan, kaya doble ingat po para sa mga residente. Huling namataan ng sentro ng bagyong Julian sa layong 425 kilometers. Yan po ay sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 65 kilometers per hour at yan po 70 kilometers per hour naman yung pagbugso. Yung po maximum sustained winds po nito nasa 55 kilometers per hour and then yung paggalaw naman po nito pa southwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Mga kapuso, naiiba po yung galaw ng bagyong Julian kumpara po sa mga nakalipas sa bagyong dumaan dito sa ating PAR. Ayon po sa Pag-asa, halos looping o paikot po yung track nito. Pababa po muna yan. So ito po makikita po ninyo pababa and then mag-U-turn po yan. Saka po magbabago yung direksyon at magiging paakyat naman yung magiging pagkilos nito. Paliwanag po ng Pag-asa, merong mga high pressure area sa paligid po ng PAR na nakakaapekto sa galaw nito nga bagyong Julian. Meron po dito sa bandang itaas sa may mainland China po yan at meron ding isa dito sa may West Philippine Sea, kaya po ito hindi po gaano makagalaw kaagad pakanluran at dahil nga po dun sa high pressure area dito po sa mainland China, hindi rin po yan makagalaw paakyat kaagad. Dahil po magtatagal pa dito sa karagatan, inaasahan lalakas pa ang bagyo sa mga susunod na araw at posible pong maabot pa niyan yung typhoon category. Maaring bumagal din ang pagkilos ito lalo na po kung paliko na yan dahil bubuelo po muna ito bago magbago ng direksyon paitaas. At inaasahan po natin, Miyerkules pa ito posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, kung hindi po magbago yung nakikita po natin na current track o yung movement po ng bagyong Julian. Pero mga kapuso, pwede pang magkaroon po ng pagbabago sa track nito kaya patuloy po umantabay sa updates sa mga susunod na araw. Yung bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility lalo pang lumakas at isa na po yan tropical storm ngayon na may international name na Jebi. Sabi po na Pag-asa, maliit pa rin ang tsansa nitong pumasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Base naman sa datos ng Metro Weather para po sa weekend, concentrated po yung mga pag-ulan. Dito po yan sa Northern Luzon. Makikita po ninyo, ito po yung sirkulasyon ng bagyong Julian. At inaasahan po natin mahagi po niyan. Ito pong ilang bahagi ng Northern Luzon. Inaasahan po dito yung mga pag-ulan at meron din po yung kasama ng mga malalakas na hangin. At sabi nga ng Pag-asa, posible po na madagdagan pa yung itataas nila na wind signal sa mga susunod na araw. Inaasahan din po natin may mga pag-ulan sa Bicol Region, dito rin po sa Mimaropa, ilang bahagi po ng Western Visayas, ganoon din po dito sa may Samar and Leyte provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin sa may Caraga Region at ganoon din po sa may Soc-Sargen. Mas matinding pag-ulan na po ang inaasahan natin pagsapit ng linggo. Makikita po ninyo dito sa ating rainfall forecast map yung nagkukulay pula, kulay orange. Ibig sabihin po niyan heavy to intense rains. At meron pa nga nagkukulay pink, ibig sabihin po nito torrential o yung pong mga matitindi at halos tuloy-tuloy po ng mga pag-ulan dala nga nitong bagyong Julian. Kaya po inaabisuhan po natin yung mga kapuso po natin dito sa may Ilocos provinces, Cagayan Valley, ganoon din po dito sa ilang bahagi po ng Cordillera at pati na rin po dito sa ilang bahagi rin ng Central Luzon. Inaasahan po natin makakaranas po ng maulan na panahon pagsapit po ng linggo, lalong-lalo na po pagsapit po yan ng hapon. Inaasahan din po natin may chance din mga kalat-kalat na pag-ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at pati na rin dito sa ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na po sa latter part of the day. So, ibig sabihin po niyan, posible po na mainit o maalinsangan ng panahon sa umaga o tanghali, pero pagsapit po ng hapon o gabi, nandito naman yung chance ng mga pag-ulan. Dulot po yan ng thunderstorms. Gaya po dito sa Metro Manila, posible rin po makaranas tayo ng localized thunderstorms ngayong weekend. Lalong-lalo na nga bandang hapon at gabi. Makikita po ninyo ay may mga pag-ulan po dito at inaasahan po natin na ito po ay posibleng magpatuloy ng 1 hanggang 2 oras, lalong-lalo na kapag po meron tayong thunderstorms. At dala-dala po nito yung malakas sa buhos ng ulan, malakas na hangin at minsan nagkakaroon pa po ng buhawi o kaya naman ay pag-ulan po ng yelo o hailstorm.
Samantala mga kapuso, isang bagyo rin po ang nananalasa ngayon sa ilang bahagi ng Amerika. Yan po ang Hurricane Helene na naglandfall bilang Category 4 storm sa Florida. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot ng mahigit sa 200 kilometers per hour. Ramdam ang malakas na hangin at bugso po ng mga pag-ulan na sinabayan pa po ng mga inaasahan po nating masamang panahon dyan pa rin sa Florida at naglalakihan din po yung alon na naranasan na nagpabaha naman sa ilang kalsada. Itinuturing ng National Hurricane Center ang Helene na isa sa most powerful hurricanes na tumama sa kasaysayan ng United States. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.